Hello mga kananay, for today's vlog po ay eto, may gulay po akong hawak, paminta. Dahil po galing pa ako sa palengke, bumili po ako ng sangkap para sa aking lulutuin na sinigang sa kamatis na may sampalok. At ito, may nakita po kasi akong sampalok sa palengke. So, naisipan ko pong ito ang gamitin ko sa aking pagsisinigang na baboy. Bali, ito po ay ribs na nabili ko. At syempre, meron din sili. Di mawawala ang sinigang. Ang kamatis. More kamatis po ang aking gagawin sa pagluto ng sinigang. Nakatapos na din po ako magtupi at eto na naman, gabi na naman mga kananay. Gising na rin ang aking bebelag ko. May kamatis, may repolyo, may sinigang cubes, may pechay. Tapos syempre sampalok. And then, ayan po, may pamintang durog. Tapos syempre kamatis, maraming kamatis. At eto na po ang aking mga gulay na gagamitin. Ayan, puto-puto. Ayan, bawang, sibuyas, syempre nor cubes. Ayan, sampalok ulit. Dapat pala dinamihan ko yung sampalok. Tapos patis, kailangan din po yan sa pagluto ko. So, ayan na po ang aking mga nabili sa palengke. So, tara mga kananay, simulan na natin itong pagluto. Nugasan na natin yung mga gulay, hiwain na natin para mamaya pagsimula natin paggisa ay naka-ready na. So, i-ready ko na po lahat yan. Hiwain ko na yung mga kamatis. Sa po pala, sa sinigang sa kamatis, kailangan po yung maraming kamatis talaga, saka yung hinog. Kasi dyan po magpuproduce ng sauce. So, ayan. Hiwain na natin lahat yan. Yung sibuyas, kamatis, bawang. Hiwain na natin lahat yan. Hugasan na din po natin yung buto-buto tapos mga gulay. Siyempre, dapat pag nagluluto tayo, malinis yung mga pagkain bago tayo magluto. At siyempre, bago ako magsimula magluto, kailangan malinis yung aking mga paligid sa aking kusina. So, ganyan po ako magluto. So, ayan na po, nakaready na po lahat yung mga gagamitin ko sa pagluto. So, magsasaing na rin po ako ng kanin para pag naluto na rin yung sinigang, naluto na rin yung aming kanin. So, ayan. Hugasan ko muna po pala yung mga tira-tirang hinugasan kasi ayoko kasi ng maraming kalat-kalat pag nagsisimula ako magluto. So, gusto ko malinis muna, malinis lahat. So, ito, wala na pa rin pala ako ng sabon, naubos na. So, mamaya ang hapon kasi, kagabi kasi, naggumawa rin ako ng DIY liquid dishwashing. So, mamaya titingnan ko rin yung ginawa ko kagabi. So, ito na muna tira ang aking gagamitin sa paghuhugas kasi wala na rin kaming sabon. So, ayan, mga kananay. Hugasan muna natin yung mga kalat-kalat sa ating mga ginamit para dire-diretso ang ating pagluto. So, let's go! Sinindihan ko na nga po pala, tapos painitin ko na yung aking kasirola para pag naggisa ako ng mga sibuyas. Painitin muna po natin yung kasirola at habang pinaiinit natin yung kasirola, itinan muna natin yung aking baby at kung anong ginagawa niya dito. So, ayan, okay naman po siya at hindi siya nangungulit sa akin. Kaya, ang dire-diretso ang aking pagluto dahil nanunood lang naman ang aking baby.
mainit na nga po pala yung kasirola. So, simulan na nga talaga natin yung paggisa. Tara, gisa na natin. So, lagyan na natin ng konting mantika. Huwag po natin damihan kasi pangit naman pag maraming mantika. Sa akin po, pag ako nagluluto, ayoko po talaga ng maraming mantika. Kahit magprito ng itlog ng isda, pag nag-iisa, ayoko po ng maraming mantika. Yung tama lang po. So, ayan, painitin din natin yung mantika para pag nag-isa tayo ay maluto agad yung mga sibuyas at bawang. Ilagay na po natin yung bawang na unahin natin na isigang. Ano ba yun? Igisa. Nagkakamali tuloy tayo. So, ayan na. Kumulo na rin po pala yung kanin. So, malapit na rin yung maluto. Halo-haluin po natin yung ating ginisang bawang at sibuyas hanggang sa lumabas po yung aroma ng amoy ng mga bawang. Yan. Diba? Ito yung maaamoy po din niya kung luto na yung sibuyas at bawang. So, haluin lang po natin para maluto na po yan. Isunod na po natin igisa yung mga kamatis, yung mga hiniwa natin kamatis. So, palambutin na natin yan, luto na natin. Haluin na natin ng haluin para madurog na at para lumabas na rin yung sauce. Kailangan kasi natin na ilabas yung katas ng mga kamatis kasi yan din yung magpapasarap sa ating sinigang. Kaya nga sinigang na kamatis na may sampalok. Takpan po muna natin para yung kamatis ay maluto at para lumabas yung yung mga katas-katas na. Hintayin po muna natin. Buksan na po natin, tingnan natin yung pinakulo-kulo nating karne dyan sa loob ng kamatis. So, ayan na nga po, kumukulo-kulo na siya. Medyo, kasi yun dapat patanggalin natin yung, yung langsa ng karne dyan sa ginisang mga sibuyas at bawang na may kamatis. So, pwede na po natin yan lagyan ng tubig. Bago nga po pala natin yan lagyan ng tubig, ilagyan na nga po pala natin yan ng durog na paminta. Nabubulol na tuloy ako. Ang hirap kasi mag voice over. Kaya hindi pa tayo sanay mag voice over. So pasensyahan nyo na po pala yung pagbo-voice over ko. So ayan na nga po, sabi ko, lagyan na po natin yan ng paminta. At syempre ilagay na rin natin yung cubes. Nor cubes sa tapos po, lagyan na rin natin yan syempre ng patis kasi yan ang gagamitin natin pampaalat.
Tapos po pala, ang gagamitin ko dyan na tubig ay yung pinaghugasan ko ng bigas. So, yan po ang aking gagamitin sa sabaw ng aking sinigang. Kasi po, sinasabi yan, kasi nakita ko na kasi ito sa ibang video at may nagsabi rin na masarap daw gawing sabaw yung sabaw ng galing sa bigas. So, yun din po ang ginamit ko dito sa aking sinabawan na sinigang, yung galing sa bigas na tubig. So, ayan po. Dinagay ko na po yung tubig. Takpan natin yung karne ng tubig para yung sabaw tamang-tama lang po. Hindi naman sobra, hindi naman kulang. Takpan po muna natin habang pinakukuluan natin to kasi nailigay na din natin yung ibang ingredients. So, hintayin po muna natin na kumulo. Siya nga po pala, bago ko makalimutan, hindi ko na makalimutan yung sampalok. Ilagay na po natin din yung sampalok para habang kumukulo siya dyan sa karne, makuha na rin natin yung asim ng sabaw dyan sa sampalok. So, ilagay na po natin yung sampalok. Kumulo na po, tikman na po natin kung ano na po yung lasa ng pinakuluan natin na may sampalok. At bago nga po pala natin yung tikman, syempre tanggalin nga po pala natin yung mga sebo-sebo niyan. Huwag natin kalimutan na pag pinakuluan natin yung mga karne, nilaga natin yung mga karne, kahit ano pa man po yan, magmanok, so isda yan, tanggalan po natin yan ng sebo-sebo kasi yan po yung mga dugo-dugo na nanggaling po doon sa mga karne. So, ayan, natanggal na po natin yung mga sebo-sebo. Saka na po natin yan tikman yung lasa ng sinabawan. Round and round the wheel on the bus go round and round all through the town. On the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors open and shut all through the town. Swish, 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 swish. Ayan na po mga kananay, malapit na pong maluto. Medyo luto-luto na rin po yung karne, yung ribs. So, tikman ulit po natin yung lasa, kung okay na po ba yung lasa, kung maasim na po ba, kung maalat na po ba, o kung ano po ba yung lasa. So, tikman na po muna natin. Lagay na din po natin yung mga gulay, yung pechay, tapos yung repolyo. At syempre, huwag natin kalilimutan yung pangpaanghang, yung sili. Ilagay na po natin lahat yan kasi medyo luto-luto na rin yung karne. So, haluin na po natin. Haluin natin, huwag lang madurog, syempre. So, lagay na natin yung sili. Luto na po ang aking kinamatisang sinigang na baboy na may sampalok. So, tara na po mga kananay, kain na po tayo. Ito na po aking niluto. Happy lunch time po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Please subscribe me po. Huwag niyo pong kalimutan. Please comment down na rin po kung tama po ba ang aking pagluto or kung ano po. Maraming salamat po hanggang sa susunod po ulit ng aking vlog. So, kakain na po kami ng aking baby. Thank you for watching. Please subscribe po mga kananay at sa aking ibang mga nanonood. Thank you.